ug makita ta sa Dios nga kasaligan ka, kugihan. Tanang butang, tanang mga buluhaton halos ipanghatag na sa imo. Grabe. Kay kapyalan man ka. May adlaw sa tuang tanan, usab na po kita sa ato ang ikaduhang episode sa V7 Podcast Production o karong takna kauban nako ang isa sa pinaka ilado nga pastor sa Section 4 o sa SEMD. Siya usa ka 30 years na nga pastor. Wow, by God's grace, Youth Secretary of Section 1 sa CMD from 1993 to 1994, Youth President Section 1 CMD 1994 to 2002. Okay. 2001 to 2002, usab siya ang District Youth Secretary. Section 3 Sunday School Director from 2002 to 2006. SEMD Section 4 Sunday School Director from 2006 to 2010. SEMD District Sunday School Secretary from 2007 to 2010, and right now he is currently the presbyter of Section 4 since 2008. And let's all welcome Pastor Ireneo Alcocer. Sir, welcome sa atong podcast sa V7 Podcast Production. O sa kadaghan-daghan na akong gibasa sa imuhang mga achievement o recognition o posisyon. Grabe, himaya sa Ginoo, daghan kayo. Pero mas ma-amaze ko, sir, kung atong istoryahan ang imuhang kagahapon. Kay kani given by God naman ang maka-inspire ani kaning ato ang kagahapon ba. Sige, sir. Si kinsa si Ireneo Alcocer before siya nahimong pastor? Simpleng bata, simpleng tao, simpleng ulitaw, gikan sa simpleng lugar sa usa sa mga remote barangay sa Nabunturan. O gracias sa Dios gikan adto, gihulmata sa Ginoo, gigiyahan sa Dios o nakabatog kaluwasan. O dili gid malalis ang mga kinaiya sa usa ka batan-on nga curious kayo sa mga kalibutanon nga mga kalingawan, Pastor Eric. O gikan ta diha sa mga binuang, sa mga kabulastugan, nalulong usahay sa mga kalingawan sa kalibutan. Pero salamat sa Dios nga usa to ka stepping stone nga nahimong kanabang tikanganan padung sa kung unsa ta karon. Amen. Kung unsa ta karon. Those days was not my failures because I always put in my heart that those failures as my stepping stones. Amen. So, kuan, sir, sa akong nahimduman, naado kay dugong Muslim. Oo, kaya nga ako ang lola, pure gyud siyang Muslim. Grabe, no? Taga Hulo siya, taga Hulo Sulo. So, ang middle name or family name sa akong lola is Mura. Murad. Pero ang imuhang lolo, sir, Ilocano, sama? Akong lolo, Waray. Pure Waray, taga Leyte. Ang middle name sa, family name sa akong lolo is Sevillano. Sa imuhang giingon gay na, sir, nga nakaagit tag mga binuang, kaagit tag mga kangit-ngit sa kinabuhi. Tagaay may og specific, sir, nga unsang klase nga pinaka-worst nimong nabuhat sa imuhang panahon sa kabugoy. Unsay pinaka-worst nimo nga nabuhat sa una? Din ako makalimtan tong mga manok, mga bugas sa akong mga auntie, mga uncle, akong ipangbaligya. Katawanan lagi ba kay siyempre excuse me, kanang tungod sa bisyo ba? Bisyo. Unsa nga bisyo na, sir? Kay 6 years old pa ko, ga-billiard na jud ko.
Kanabang ang table sa billiard napas sa akong dughan tungod. Kaligal sa akong dughan. Mga gikan sa maong edad nako na used ko sa maong kalingawan hangtod nga addicted na kayo ko sa tanang sugal o mga early 80s, no? Mga middle years of 1980s middle months of 1980s, diha ta na nalulong pag-ayo niya, hantod na nabalhin tag panabo kay gikuha na ako sa akong mga magulang kay dili na makaya sa nabunturan magod. Ako lang ug akong papa niya akong mga magulang na yung mga work kaban nasa Manila ug gikan adto wa ko'y laing kalingawan kay sayo namatay akong mama. Namatay akong mama when I was 3 years old. Mao nga kabilang akong papa niya akong papa dating sundalo kanabang siyempre kinabuhing sundalo man god lahi ra gid na sa mga Isog tao. ba isog? Lahi ra gid sa pagbati sa usa ka inahan. Mga nalingaw ko sa bisyo kalingawan mga siguro kung matured pa nga akong edad adto, grabe ng bisyo pero sa pagkangan nga bata pa kayo mulimit sa pero hapit na gyud mo pagkuha nila sa kuha idala kog Panabo City diha ako nag-graduate og elementary. Diyan ako nag-graduate og high school hangtod nga daghan lagi hapon mga binuang bisag na baptize na ta tago-tago lang. Sabi no? That time ang shabu sa nag-cocaine perti pa yung mahala na siya mga milyonaryo ra gyud maka-afford pero kung marijuana mo hisgutan ang pisabit pila ka basket. So nakatry ka marijuana sa una po sir? Nagka-try ko pero di gid ko as in lub-lub kayo sa mga bisyo kay kontrolado ta kay siyempre nagadto tag simbahan pag Sunday kay masuko man ako mga magulang kung di ko musimba. So musimba gid ko haron nga pakitang tao lang. Pero Lunes nga to Sabado mga binuang gud na siya. Grabe no? Hangtod nga miabot ang panahon nga ang Dios nagalihok na gyud. O gipa-feel na sa Dios ang calling niya sa kuha. Wow. Mahitungod anang imong giingon sir nga billiard dugay-dugay po ka nalulong sa bisyo ang billiard Dugay na tanggal. Sa tinuoray lang perting dugaya gyud. Usa apil na kag professional nga unsa ba? Dili Mustaanay. Pustaanay kalaban mga dagko ng tao mga tambay na mga magiitan pong mga bilyarista. Way pili-pili pod. Maka pildi gyud ko sa ilaha pero sa mga hawd pod papildi pud ko pero musukol na jud ko. Grabe. sa mga baraha, sabong nga na maka Pati sabong gisudlan nimo. kabalo-balo na ko ana sa una. Grabe no? Bata pa ko. Siyempre kaning wa tay guidance sa ginikanan. Wa tay guidance sa ginikanan niya tanang mga cousins nako, mga paryente nako mao ilahang kalingawan. Unya ako mangita po kalingawan, siyempre makigsabay ko sa ilaha. Ug gikan adto blessing lang jud kayo nga nakagawas ko niadtong panahona niadtong klaseng kinabuhi nga masalimuot gyud kaayo. Grabe no? Di gyud siya maayo mga kanang mga bisyo nga ilang gina-experience karon ug kanang ilang kalingawan nga ilahang gikalingaw karon sa kalibutan. Makaingon jud ko nga kanang tanan wa gyoy ayo. Temporaryo ra gyud. Grabe no? Ug ang problema ana, ang damage sa ana lifetime. Lifetime. Mo grasya ra gyud sa Ginoo kung naay mga changes sa kinabuhi ihatag sa Dios. So kaning imong ingon sir nga miabot jud sa point nga gitawag ka sa Ginoo. Unsa mang nabay adlaw ni ana giistorya ka sa Ginoo o semana, unsang hitabua nga unsa tong mga sitwasyon na nga gitawag ka sa Ginoo? Right after my graduation in
high school, Mhm. I choose to stop rather to continue my studies. Tungod kay akong na-feel ba nga kuyawan ko basig matapos ang atong kinabuhi niya nata ng kinaiyaha. Mm. Ug kahibalo naman guta what is hell and what is heaven. Mga gikan adto ni-relax ko 1 year. So tapos akong graduation ni stop ko kadali. Kay una sa ko mo diretso college sa dihang kung gusto ba mo mature sa ako aron nga mahimo kong kanabang mudala sa ako ang life nga maayo kayo. Og dili gid nako gihapon kaya kay bisan pag nag-standby ko na mag sa bisyo gihapon. Pero sa dihang nakadawat na kog Holy Ghost. Yun. Sa dihang nakadawat ako Holy Ghost. Yun. Dili na ko makalimtan tong panahon bang nag-offer gid ko og fasting and prayer sa Ginoo. Kay pati ako mismo worried na kay sa kagalingon kay at the time manggod ang akong mga suod nga mga first cousin nangamatay na. Ang isa Sa unsa sir? Sa tabo nga sa namatay? bisyo. Sa bisyo. Ang isa nako ka cousin nga suod nako gipusil gyud siya taliwa sa Grabe, no? dula sa bilyaran. Nya ang uban akong mga igagaw nangamatay gipang birahan tungod sa mga kinaiya lagi pod nga mga dili maayo. Nya akong na-feel nga musunod gyud ko adto. Musunod gyud ko. Moto nagpray ko sa Ginoo nga i-rescue ko niya, save ko niya. Nag-pray and fast gyud ko for 3 days. Di gyud ta na ako kaya pero gikaya ginako to ba. Grabe no. Nya gikan adto after my fasting 2 days right after my fasting I received the Holy Ghost at 2 a.m. during our overnight saint prayer in our church. So na-feel gyud nako ang gahom sa Ginoo. Nya gikan adto kabalo na kong mo balibad sa mga hangyo sa akong barkada. Adtuon kog balay. Ilagi kong agnihon ilahang taya ba? Ilahang taya, ilahang gasto, bisan dag pila. Inom, bisan asa adto, gastuan ko nila. Siguro katong mga buhata, kuan gihapon to, kanabang mga snail sa yawa bang haron nga mabiti kog balik. Matugikan na to Pastor Eric, kabalo na ko mo refuse sa tanang mga offer sa akong mga barkada. Ug dito ko mi grow spiritually to bang hangtod nga na-feel na ko nga nindot na kayo i-preach nindot na kayo ipamuhat. Nahimo kong youth president sa among local church. Nahimo kong naanak ko bilong sa child evangelism. Sugod-sugod na hangtod nga na-feel gid nako ang kabugaton. Walay dream, walay vision, Walay walay nagtulak. tingog nga akong nadungog, walay nagtulak nga tao. Grabe no? Pero na-feel gid nako ang burden ba. And one time, samtang naglingkod ko sa Periras Terminal sa Tagum, magpa-enroll lang ko sa USEP ba. Kay mo proceed na kog college, kay gimingaw na kog eskwela pod. Nagunahuna gyud ko nga di pa jud ni pwede mag-college ko ba kay grabe ginaw ko kahilig barkada. Grabe na ko kahilig grupo-grupo. Sa panabo sa una daghan kay ko grupo di mo nga wala ko'y kahadlok diha ba lakaw-lakaw bisa gabi tungang gabi kay mga kauban ako mga bigatin man pag mga tirador sa panabo gud Grabe, no? mga Buhi pa to. mga gangster ba mga ambot lang buhi pa ba to sila karon. Mga barkada hilig kay kog mga grupo bilong ko sa grupo nga ganahan jud ko ana. Pero ang kalainan lang dili ko gustuan ng mga kanang mga ganggang. Dili ko gustuhan na kanang simple lang nga
basta mulakaw ta, malingaw ta, unya o mang hilabot sa tuwa, protektado ta, manay gusto nako. Na-realize nako samtang naglingkod ko sa Periras kay moadto na ako Yusef sa Apokon. Mi-decide ko mabalik og balay. Muli kog tubod. Muli sa kog tubod kadali. Sa pagpauli na ko sa tubod, sa tricycle nga akong gisakyan, dito nako nakitang babae nagdala og mga sulat ba. Dito sa sulat, naiusa dito nakapangalan sa among pastor, Pastor Francisco Picondo ba. Niya akong giingnan, ingko ma'am, naisulat ma'am sa amo ng pastor, pwede na ko dalon. Yung siya, sige. Kuha yang gihatag niya. Akong gidala, pag-abot kay pastor, pagkaugma, mga application dito sa Bible School. Mga application sa Okay. Bible School. Mga form ba? Okay. Application form sa Bible School. Okay. Kay samtang pauli ko sa balay, nagpray ko sa Ginoo, ko Ginoo. Miskwilan ako, pero gihay ko sa akong buhaton. Sa akong buhaton, asa ko ni modalon sa klaseng kurso. Kay okay ra sa kuha. Muto nga pag uli na ako, muto akong gihatod kay pastor. Niya, ingon ko kay pastor, unsay suod ana? Pag bukab, uy, application form man dinhi sa Bible School. Ana ba? Tulo ka buok. Nangay og isa. Ingo pastor, pwede ko mangayog isa. Testingan na ako ba? Ihatag niyang isa sa kuha, mutong akong gi-fill out. Niya, ako tong gikip. Niya, ito kong youth camp sa Davao, sa Turil. O dito ko gi-interview. Nakapasar man ko. Yun. Nakapasar ko sa interview. O gikan na to, 1993, I think, month of May. Nakapasok kong Bible School. Wow. 1993. May 1993. May 1993. Sorry. 1991. 2 years sa Bible School. 93 di ko nag-graduate. So, paatras og 2 years. Nakasuod ko sa Bible School. Ug na-feel na ko ang calling sa Ginoo. Kay dili mangguta ng calling sa Dios makuha nimo through dreams, through vision, di ba? Through encouragement. May tawag lang gyud ang Ginoo ba nga kamo Pinasahi, lang no? gyud, pinasahi lang gyud nga kamo lang gyud duha nag-conversation. Dapat tinga, no? Kamo lang yung duha ba nga by conviction, ana ba? By feeling. Ug ako nagtuo nga katong tanan pinaagi to sa guidance sa Holy Ghost. Na ma-feel nimo ang intensity sa burden because of God's calling. Motoy akong na-experience itong mga higayuna. Di ka na to, nag-grow ko spiritually, nahimo kong, simple lang, padaloy-laloy lang sa panahon nga, dili pud ko mag-isip, wapod na ako maisipi o mabutang sa akong isip nga magpastor yun ko. Eskwela lang. Eskwela lang ko. Eskwela lang. Magpastor ta. Lisod makay muwalig daghang tao. Lisod makay mulid daghang tao. Oo, tama. Capable ka ako. Qualified ka ako. Ano ba daghang mga questions sa atong una-una. Doubtful ko the time. Pero ako lang gikaingon sa Ginoo. Ginoo, nara ko dire. Pag gusto nimo gamiton ko, bisag di ko kaya basta tabang ko nimo. Siguro kaya na ko na. Ana ra gyud pa. Panudan ra gyud ko niya. Kaya akong isipan to. Pag graduate na ako sa Bible School, eskwela jud ko secular. Proceed gyud ko sa ako ang gusto. Proceed gyud ko sa akong gusto. Galing kay pag human adto, lain man ang gusto nga Tama. ipabuhat sa Dios sa ato. Moto nga na-delayed ang akong secular life, secular studies na ako. Na-delayed siya tungod sa mga butang nga ipabuhat sa Ginoo sa ato haron ma-accommodate lang gyud ang iyahang gusto. Ma-accommodate ang iyang gusto. So, daghan kay mga panghitabo sa kinabuhi nga kung makaingon ta mga kung imog yung plano, atong plano mo'y atong panuntan, useless ang tanan. Tama. Mahimong useless ang tanan kay wrong way man ta.
Marong timing ta. Pero kung ang way sa Dios, ang plano sa Ginoo mo'y atong tagaan og lugar sa tong kinabuhi, makaingon ko perfect planner ang Ginoo. Wow. Perfect planner ang Dios. Nga bisag unsa ka doubtful ang atong kinabuhi, feel na to nga murag dili ta worthy, feel na ko nga dili ko qualified. Pero sa grasya sa Dios, sa dihang gitagaan lagway ang plano sa Ginoo, ang tanan nahitabo nga maayo. Amen. Himaya sa Ginoo. Himaya sa Ginoo. Karon nagpastor ka na. Ingkasog ato itukat dalang story short, nagpastor ka na, tama? Ang kuan ni sir, unsa may pinaka challenging jud kaayo sa experience nimo nga bilang pastor? Ang pinaka-challenging part sa akong ministry, sa dihang mi-response ko sa tawag sa Ginoo nga misud ko og North Cotabato. Mao to'y pinaka-challenging sa akong kinabuhi kay miabot ko og North Cotabato, particularly sa Kidapawan, Kidapawan City, Alamada, North Cotabato. Then nahimo kong host pastor sa Dado, Alamada, Cotabato. Wala ko'y paryente bisan isa. Grabe no? Wala ko'y paryente bisan isa. Kaila. Na ako'y kabatch, schoolmate sa Bible School, duha ka buok. Ang akong ministry, nakaingon ko, tungod sa ilaha ba, na-fulfill sa Dios, o kaya na-fulfill na ko ang calling sa Dios sa maong lugar tungod sa paggamit po sa Dios sa ilaha. Kaya nahimo na ko silang access tungod sa ilahang hangyo nga mag-uban mi dito, giingnan ko nga padtuon ko. Mao nga miadto ko. Ug pag-adto na ako, feeling estranghero kayo kay first timer nga musud sa mong area, nya known kayo ang maong lugar nga critical. Mao to nga grabing adjustment period nako. Grabing adjustment period nako sa environment, sa culture, ana ba? Nya ulaw kaayo, siyempre kana bang musud ka sa lugar nga wa kay paryente, na kay kaila duha ra ka buok. Mo nga gikan adto pila ka years ko sa North Cotabato, I think more or less 10 years ko dito. Pero himaya sa Dios, basta kay ang kabubuton sa Dios mo'y imong sundon, imong tumanon, imog yung ma-feel ang mga access ba, ang blessing nga giunsa ka pag-accommodate sa mga tao nga bisan dili kasuod nila. Giunsa ka pag-atiman sa mga tao nga bisan first time panila kanilang nailhan, nakita. Giunsa ka pag-accommodate sa mga tao bisan dili nimo mga paryente. Ug sa maong mga years didto nako na feel ang grasya sa Dios. Wow. Ang protection sa Ginoo, ang provision sa Dios. Tanan. Dado sa dado. Sa Dado North Cotabato. Alamada North Cotabato. Didto ko nga nakaingon ko nga grabe ning Ginoo imong sundon. Grabe ka milagroso. Nga bisan sa mga critical area, walay gasgas akong panit, walay nahitabo nga delikado sa akong lawas. Nga misud kog migawas nga maayo himaya sa Ginoo. Namit na ko ang mga klasik-klasik mga tao, mga Muslim, mga Ilocano, Ilonggo, nga na ba? Mga Cebuano, mga Karaya, mga Negrosanon. Ako na silang na-meet personally. Ug akong na-experience ang ilang mga culture, ang ilang mga attitude. Pero bisan pag may mga attitude nga murag dili gyud maayo, dangerous kayo. Pero himaya sa Ginoo, bisan sa ilang pagkadelikado, suod na ko sila. Mo ni akong katingalahan ba? Suod na ko sila. Bisan sa mga tao nga di na ko kaila, naga-offer sila sa ilahang butang nga naa sa ilaha, haron nga
mabuhi lang ko kaya makakaunta, makapahulay ta. O murabag ang ilang kasing-kasing bukas kaayo para sa ako nga bisan tuod dili ko kaila kaayo nila ug wala sila ka ila kaayo sa ako wala ko laing gituuhan tungod sa grasya sa Dios ug Amen. panalangin lang gyud sa Ginoo. So 14 years more or less Dado, sir, dado. sa from Kidapawan City to Dado Alamada, North Cotabato. Sa panahon nga nahimo kong youth president dito, opisyal sa section 2 o section 1, gipangsulod na ako ang mga area nga mga critical kayo. Ang buluhaton sa Dios bitaw, mga nay mga promotion gibuhat sa mga Muslim area, sa mga bukid nga mga daghag mga bandido. Mga bisan pa adto nahitabo nga maayo pero kaluoy sa Ginoo nakagawas ko dito nga maayo. Isuod ko dito nga maayo, migawas pug ko nga maayo. Ang simbahan, sir, gipulihan na to nimo. Gipulihan ako. Ang simbahan dito sa Dado, maguwang pa sa kuwa. Maguwang pa sa kuwa. Kumusta ang sitwasyon sa Dado pag abot nimo? Gwapo na ba daan? Dili, ang dalan dito, grabe kalisod kayo. Ang simbahan. Ang simbahan, kuan kayo kanang kahoy lang siya. Nya ang flooring, yuta siya. Walay kuryente, walay sound system, walay instruments. Grabe, Nya ang parsonage, ang pastoral house, kuan kayo, kanabang perting gamaya. Lisod kayo, good for one person lang yun siya. Ug grabing challenge adto kay siyempre gusto na to nga ma-renovate ang church building. Maayo ang CR, makabatuntag instrument, sound system. Magibuhat na mo ang klase-klase na lang gyud nga mga maayong mga strategy, mga kwarta ta maka-raise og funds aron ma-repair ang simbahan. So gibuhat na mo naami bayanihan mang-harvest og mais para ang gasto adto tigumon ipa-repair sa simbahan. Nya na panahon nangaruling me for 1 month, almost 1 month. Siguro mga 3 weeks sa Cotabato. Tuyok. Cotabato City mismo. Harong makapalit lang yun mi og kining sound system og instruments. Grabe inamutay ba sa mga kaigsuunan parang ma-repair lang yun ang building. Maka-repair sa CR, makabutang og baptistry, makakunik og sariling connection sa kuryente. Yan ay kaugaling supply sa tubig. Himaya sa Dios kadtong tanang mga prayer ug mga desires namo gihatag gyud sa Ginoo. Wow. Gihatag sa Ginoo. Migawas ta sa Dado ang simbahan establisado na, kompleto na, nya maayo na ang mga kaigsunan. Maayo na ang income, maayo na ang praise and worship, maayo na ang dedication sa Ginoo. Nya nakita na ako nga migrow na sila as matured Christian, matured worshiper sa Ginoo. Wow. Salamat, sir. Mo insert ko ani gamay. Tinuod ba jud ni nga sa imuhang giwali, madunggam na ko sa imong mga wali. Tinuod ba jud ni nga ang imong papa wa jud ganahi nga may imong pastor? Tinuod jud ta? Actually, akong papa sa una, buutan magid akong papa. Isog pero manggihatagon. May bisyo lang siyempre wa sa Ginoo pag makainom pertig yung isuga. Pero kadtong higayuna, buntag sayo na nanghid ko nga mo eskwela kog Bible school, pertig ang sukwa. Gusto gyud sa akong papa, sundalo gyud. Paras niya. Sundalo. Paras niya. Kaya gusto niya magsundalo ko. Pero di man ko gusto. Kaya gusto man ko mag-manager. Dream man gyud nako nang magdala kog tao pero di ko sundalo. Gusto ko kanang ayahay ba? Nindot. Hamugaway nga kinabuhi. Di ko anang sakit kay pinatyanay. Gusto ana. Friendly man ta. Mo to pag pananghin ako og Bible school perti yung sukuan niya. Gibalikas ko niya pag-ayo. Ingon siya
takagastuhan ana ba. Di takagastuhan. Eskwela kag Bible school, mo gasto ka sa imong kagalingon. Okay lang. Okay lang. So, hilom lang ko. Wala pug ko mo rason. Pag umusukol, wa pag mo rason. Hilom lang ko. Hantod nga, abot yung panahon nakasuod ko Bible school. Oh, nya. Siyempre, ang Bible school sa una, di man brato ra kayong tuition fee, 280 lang monthly. Agang manera. Mahal na sa una. Perting mahala na sa una. Oy, murag equivalent na sa 10,000 ba? Pero no? Oh, perting mahal. Kana nga kantidad sa una, dako na kay na sa una. 280. 280 daghan pag yung classmate nako makauli kay di ka bayad. Grabe na. Pero kaluoy sa Ginoo, mo to lagi akong papa. Butan man gid akong papa. Mangyatagon mo tungwa siya kagwanta dito ko Bible school. Kabalo siya ko kwarta ginapadala ang ko niya. Niya pa siya. Ang sponsor gyud nako sa Bible school, wag gilay ako gihapong papa. Nakagraduate ko Bible school, pero pag graduate ako Bible school, nananghid ko sa iya nga moadto ko Cotabato. Okay. Perteg yung sukuan niya sa kuha. Balik siya suko sa kuha. Kaya ingon siya nga, wa man dagani siya magpa-assign og Cotabato nga bisan tuod armado siya. Kung panahong sundalo pa siya. Kaya di na musugot akong mama. Niya ingon siya, ikaw pa kaha nga wa kay baril, ikaw pa kaha nga wa kay saligan. Ako gani wa magani ko musugot dito nga bisan gani kanabang gabakos kog bala. Gabakos ang akong lawas og mga bala. Wa manggani ko magpasahin dito, ikaw pa. Bantay ka, ana ba? Bantay ka. Basig mo uli ka diri sud ka naglungon, tiwasan na ka. Grabe, no? Kay concern Concern siguro siya sa ako, kamanghuran man ko. Ito nga, walang ko. Pero di gid mapugnan ning kuling sa Ginoo, Pastor Eric. Ang kuling sa ako. Ako, gusto ra gunta kog dire. Oh, pero ambot ba? Buti ako giingon sa imuha ba nga kana bang ang calling sa Dios dili lang sa dreams, dili lang through vision, dili lang through encouragement. Kana bang may time nga ikaw ug ang Dios may conversation, hindi nimo masabtan, di man pulong audible voice imong madungog, pero by conviction. Ma-feel by nimo sa imong heart. Ma-feel nimo ang calling sa Dios. Bisag wa ako kailaan ng bisag wa ako ka anha ng lugar. Uncommon kaayo sa ako. Estranghero kayo sa akong pagbati ang lugar sa North Cotabato. Pero natingala ko, excited ko nga moadto dito. Excited ko moadto dito. Excited ko nga mamuhat sa buluhaton dito. Grabe, no? Itong iadto yun ko, tapos adto, dito na ako na-experience ba, nga katuntanan gidi ay kabubuton sa Ginoo. Kaloy sa Ginoo, dito na ko nag-ministry, akong parent, si Papa na adre, nawa na po diyang kasuko. Hangtod, namatay siya. Pag nakabalik ko dre, dili pa jud po ko host pastor, gibawi sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Pero at least, kadabang ang iyang kasuko sa kuha, nawala na. Nawala na. Nga na siyang tagan sa ako ministry pagsugod sa unang panahon. Siguro, di lang po ka makaistorya, pero siguro dahilan nga di ka basta-basta mapungan siguro sa pagkapastor nimo. Tungod kay kabalo ka nga walay nagtulak nimo. Kabalo ka ba nga Ginoo nagtawag nimo. So, in kasog na imo discourage nimo, di ka basta-basta ma-discourage kay wag ka gi-encourage yung tao. Di ba? O kagi-encourage yung tao. So, kung na mo discourage, wa po kay pakialam kay wa magay nagtulak na ako or imo mo yun ka imong kaubuton ba. Pero kani sir ba, may tungod ana imuhang sa imuhang ministry sa Dado. Bukid man yun na. Nya patag ba agikan? Patag agikan. Sa 10 years mo pagka-pastor dito dugay-dugay yun ang pagka-pastor mo dito Pero unsa may ma-advise mo sa mga pastor nga moingon man sila nga sa patag ta kay dai blessing dire.
bukid wala ni dili ni di mabuhi diri. So kumusta man imong ministry sa bukid bisag bukid to? Himaya sa Ginoo, bisag miingon sila sa kuha nga ang lugar nga akong adtuan mais ang konsumo. O ang lugar nga akong adtuan unsi na ka pastor mi hawa tungod sa kalisod Grabe no? sa kinabuhi. Ika-12 man ko nga pastor sa Nya ni puli ka ana. ika-12 ko nga pastor nga nagpastor. Anya batanon ba ka? Ah, Nya batanon pa ka to? 22, 21. Basta mag-22 or na 22 years old ko. Ika-12 ko nga pastor. Nga nagpastor atong Grabe. nga church. Himaya sa Ginoo gikan adto hangtod sa akong pagawas, wa gyud ko kakaon og mais nga bugas. Tungod sa kapait. Tungod sa kapait ha. Wa ko kakaon Wow. og mais nga bugas kung wala nako tuyo og kaon. So na kay makaon. Perting daghana oy. Kay ang tights nga mga dinurado sinakusako di man ako na ibaligya, ako man ang ipabulad, ipa-dried up. Ipa-dry up na ko na. Unya, nagbuhat ko kwarto ba? Nagbuhat ko Okay. kwarto sa kwarto sa parsonage na ako'y office. Unya, na ako guest room. Unya, Wow. na ako'y Sa bukid sa bukid. sa parsonage. So, na ako'y kaugalingong kwarto. Na ako'y kusina. Katong guest room na ako, dako man to. So ang katunga adto, gihimo ko tong murag budiga sa mga tights sinako nga dinurado ipanghatag nila. Giga sa membro. Gikan sa mga miyembro, mga kaigsunan. Hangtod pag matigom to, ginatigom ko tuwa na ako ginabaligya. Nya di man to nako mahurot tibok tuig kay moabot man tag 14 sacks, tag 15 sacks, tag 18, tag 18 ka sako. Nga ang sako sa maong sudlanan dagko kayo kada bitong Murag bimig. kanang feeds bitaw nga sakong dagko kayo. Wow. Dito Sobra na naka-file na dito. Hangtod nga ang akong mga silingan panahon na pud magtanom og dinurado kay once a year man dinurado sa bukid. Dili na every season. Seasonal siya pero once a year lang, dili kay 3 times a year, twice a year. Once a year lang siya. So, pag abot sa panahon ting tanom, ang akong mga silingan, manghulam og binhi sa akwa. Manghulam og binhi sila sa akwa. Kaya wa na daw sila dinurado ikapugas, kay ting pugas na. Pahulamon po na ako. Pahulamon na ako. Dito ko na-amaze nga ingon pa nila lisod. Pero dili siya lisod. As in, dili siya lisod. Dili siya lisod. Nabuhi kong maayo, nabuhi ko ato nga time dagaya kayo. Didto nako nakaon ang mga special nga mga pagkaon kay na ako'y mga membro nga maayo kay muluto. Mga special nga siupaw, special nga puto, special nga mga sudan nga mga luto nga naalang nimo makita bitaw sa mga special nga mga restaurant, sa mga mahalong restaurant. Nakakaon ko dito tungod kay na ako'y mga kaigsuunan nga maayo kayo muluto nga dating cook sa mga ilado nga mga hotel o restaurant. Ingon sila lisod kaayo, dili kumutuo. Okay. Mga sa ministry, dili gyud basihan lungsod, syudad ug bukid. Tama na. Sitio, barangay, dili gyud basihan. Kaya ang akong yung pinaka pagtuo, ang nag-bless sa syudad, ang nag-bless sa lungsod, ang nag-bless sa patag ug kabukiran, maura ang Dios nga atong gialagaran. Tama. Si Ginoong Hesukristo nga atong gipamuhatan. Mao nga kung ang Ginoo maghatag og dagayang blessing sa syudad, why not sa mga worker, Tama. sa mga pastor nga naa sa bukid? Di ba? Tama. O, kung nag-bless ang Dios ngadto sa pastor nga naa sa lungsod, nganong dili
man mag-bless ang Dios sa pasto nga naa sa mga baryo lamang. Nga pareho raman. Oh, pareho raman. Okay, mo man ay mahunahon gud sa mga labi na sa bukid. Oh, Oh, nga baba ta. lisod. Oh, Oh, pero dili siya tinuod. di siya tinuod. Dili siya tinuod. Kaya nga ako lang kinabuhi so nadagaya man kayo. Makapalit magugusto ng paliton. Ya, bukid man yun ano. Okay kayo, 2 hours ang biyahe gikan sa lungsod, Oh. padung. Kabayo ray makasaka dito sa ba? Na may jeep pero kanang jeep nga double tire. Nga murag bus kadako. Oh, Jeep pero ang kadako niya murag bus. murag sadam. Oh, nga na murag Saddam siya pero na Okay, jeep Juday. niya, as in Okay, jeep Juday. siya nga daghan king tao, di ba? Makita ka sa YouTube kanang mga tao Oh. na matog na Oh, nakay sa oh, taas mas daghan oh. mag tao sa taas kaysa sulod. Oh. Mo na mo adito. 2 hours ang biyahe na one way. So Back and forth 4 hours. So wala kay membrong engineer, wala kay membrong Wala. kay membro nga maestra, mga Wala. pusar, wala. Wala. Grabe no. Wala. Farmer halos. Nay mga negosyo, gamay ra kayo. Mo to nga that time grabing breakthrough akong gibuhat. Oh, grabing breakthrough akong gibuhat. Ang tanang mga negative nga nabutang sa ilang mga mind about business, about panginabuhing maayo. Ako tong giwasak kay ako silang gitudluan o gidalan ako sa panginabuhi bang hayahay. O hayahay nga dili lang sa pagkatao o matiguang mga matay umar gihapon. Oh, mo to'y akong gibungkag gikuha nako sa Okay, ilang mao man yung mindset. mindset nila no. Oh, mga negatibong mindset nila nagpatabang ko sa Ginoo nga mawa gyud to siya. O gimaya sa Ginoo gikan adto nakaton na silang negosyo. Oh, ang mga young people padayon sa pag-eskwela. Oh, ang mga uban ako mga kaigsuunan nag-buy and sell na. Oh, nag-buy and sell na. Naagi hapon sila farm pero at the same time nagsugod na sila og negosyo. Samtang ang ilang mga anak nagpadayon sa pag-eskwela. Gikan adto mga pila ka years mga young people na himong professional na o ang ubang mga young people nako abroad na o ilang mga ginikanan maayo nag mga negosyo hayahay na hayahay na magikan sa lisod nga kahimtang gikan sa daot og nagkagidlay nga simbahan basta ubanan ta sa Ginoo gamiton ta sa Ginoo tanan i-fix sa Dios mahimaya lang ang iyang pangalan. Wow. Basta nga ako lang gibuhat adto. Sunod lang. Trabaho lang. Kugi, lakaw, Bible study. Bible Open study. og mga outstation. Nagoy time nga gikan sa simbahan mulakaw ko og 2 hours. Bakta sa kabukiran. Iyo ana no eh. Ulan og way uwan say maabtan mig uwan sa dalan. Grabe, no? Lapo kayo. Wa may motor didto kay mang pwedeng motor gibukid man. Bisan bisikleta, labaw ng bisikleta. Baktas ra gyud. Grabe no. Baktas Tiniil. lang. Tiniil. Ah, Usay magsapatos pagkaya. Pag di kaya bitbito ng sapatos. Bisag chinilas di pwede. Bible study lang na. Bible study. Adtog mga outstation. Grabe. Adtog mga station. Tanan sitio sa among barangay. Bukasan ko na. Bisag ulitaw pa ko. Na ako'y suroy. Ibutang lang ako saktong panahon. Uli gihapon ko. Suroy gihapon ko lagad. Ulitaw ba ya? Pero di na ako ginapasagdan ang buluhaton sa Ginoo. Na ako ginapasagdan. O tanang sityo sa among barangay. Siguro that time sa akong panahon naka-open kog work mga pioneering or kanabang outstation. Dili mo ubos og 8 kabuok. 8 kabuok. May time nga katong outstation ako mabungkag, mawala, balik ko na pod. Nya may time katong isa ma-dissolve, balik ko na pod nako. Ana ba? Nya ako silang ingnon ba nga diri ra mo magsimba brad. Kay layo man inyo ha. Nya layo naman dito sa ubos, sa sentro. Dili na mo tabangan tanan mo simba na mo. Mingon man sila nga ay lang pastor kay dito lang mi sa ubos kay bibo dito na naamang guy kumbo. Na may kumbo sa ubos. drums. Na drum set ba? Dito gid mi mag-ipon mi.
Mag-ipon mi. Nasa dado. Sa Dado, Sentro Dado. Maba na sila. Tag 2 hours ang baktas, tag 1 hour ang baktas. Kada Domingo. Kada Domingo gina sila. Domingo. So pag alahing mga adlaw, dili sa simba dito, Bible study, rejudation. Bible study, fellowship. Ano lang, simple lang exhortation. Nagya po yung mga program buhaton, pero ingana lang yun siya. Di siya simba. Murag nahog lang yun siya kanabang simple nga exhortation, Bible study, i-share ang pulong sa Ginoo, dinasigay. Kay panahon sa simba adto gyud sa ubos, panahon Domingo. Mao nga paghawa na ako sa Dado, wala na ako maisipi ba kay pag-transfer na ako sa Dado, kitawagan ko ni Pastor Liles diri sa Davao, Roger Liles, siya pa'y sectional presbyter diri. Gingnan ko niya nga ang tubo daw, di ba daw ko gusto. Ingon ko, dili ko pastor kay taga diha ko nagdako, ihatag lang na siglain. Pero pag month of December to, ako masayop, December 10, tawagan ko ni Pastor Liles, niya gingnan ko niya, gipresenta ka sa ipari ko niya sa tagom. Gingnan ko niya, gikang karon ang tubod, ikaw na pastor. Grabe no? Ko dili ko pastor kay kanang maayo ng Dado. Nagminyo ako adto. Si Carlin. Ko tuwagan ni si Carlin dito gibili na ako kay kanang nyari lang ko dire. Kay mangutana ko sa tuyo nimo. Siya gikang karon ikaw na pastor sa tubod. Ingko ani lang pastor, 2 weeks sa tubod, 2 weeks sa Dado. Dito na kuhaan si Carlin sa among first baby. Kuhaan sa travel na mo nga 66. Layo to. 2 Sundays sa Dado, 2 Sundays diri sa tubod. Buto nga niya for 3 months. 3 months ingko nga pag okay na ang tubod pastor, pa-apply na. Human sa atong General Conference sa Manila, February, pa-apply na siyag daghan, bisag di na ko nimo i-appeal. I-appeal, balik lang og Dado. Una-unsa ban nga after sa conference sa Manila, siguro mga March 12 ba siguro to, nag-adto si Pastor Liles niya, nagbuhat siya kanang consultation niya, yes or no, may laing ni apply, way laing applicants. Ako lang lay diretso gibutang yes or no, landslide man. Gikan adto, diretso na gyud ko nahimo kong host pastor sa Tubod, Sentro Carmen. Moto nga kaingon ko ba, ang ministry sa bukid ug syudad pareho ra gyud siya. Pareho ra gyud siya. Kwarta, mao ra gyud siya. Mao ba? Ay, mao ra gyud. Kaya ang income na ko sa Dado so himaya sa Ginoo, maayo magayo. Mao ra pod sa tubod. Maayo. The same ra gyud. Nala sa mga kanang mga ginagmayng mga kalainan, pero makaingon ko ang dagaya na akong kinabuhi sa Dado, dagaya pug ko diri sa tubod. Dagaya pug ko diri sa Panabo. Pareho ra jud pareho ra gyud. Dili gyud sa makaingon ba ay bukid na gamay nag-income na sa ako sa Dado sa una. Ingon sila daghang kag mga teachers. Wala. Wala gyud as in. Na ako negosyante, usa ra pud ka buok. Dako nga negosyante, usa ka buok hangtod nga nag-connect na. Nag-connect na. Basta matudluan lang pag-ayo ang kaigsuunan. Nahimo silang faithful mga lagad sa Ginoo na ang simbahan i-bless gyud sa Dios. I-bless sa Dios. Og confirm ko gyud na siya pag-ayo nga ang blessing sa Dios not just for a certain place because He is the Lord of all places. Wow. Nindot kay sir. Now, unsa may ma-advise nimo sir for the last? Unsa may ma-advise nimo sa mga tao nga nalulong pa sa bisyo hantod karon? Nya gusto sila mong bag-o. Unsa may ma-advise nimo sila ha aron nga mabago ilang kinabuhi? Wala ko laing masulti Pastor Eric. I-grab ang opportunity nga offer sa Dios. Ang unang offer sa Dios ang iyang gugma. I-grab gina siya. Kuhaon gina siya. Og mao nay pinaka-solusyon nga matanggal tanang bisyo. Dili dali-daling matanggal sa tao. Ingana mapugo sa una. Gusto kong muling kawas pero lisod kaayo. Murabag taga na bitaw sa
Murabag isda ba nga natagaan na ang baba nga maglison na siya glingkawas, birahon na lang siya bisag asa. Addicted na kaayo. So ang gibuhat na ko sa una, duol gyud sa altaran sa Ginoo. Nagparisyog, nagpatabang ko sa Ginoo. Og nagpapuno siyang balaang espiritu. Ang pinaka solusyon diha nga makalingkawas sa tanang mga espiritu ning kalibutan nga nag-torture sa ato ang kinabuhi, sa matag kinabuhi sa tong mga higala, mga kaigsunan nga gustong muling kawas ana. Duo lang gyud sa presensya sa Dios, Amen. magpapuno sa Holy Ghost. Kay ang Dios walay imposible sa iyaha. Ang tanang dili kaya nato, kaya gyud na sa Ginoo. Amen. Desisyon gyud siya nga mudisay gyud siya nga biyaan na ng mga butanga. Pero daghang mga desisyon dili gyud nato kaya. Pero sa diha nga atong desisyon di kaya, niya Amen. isalig nato sa Ginoo. Ang tanang di kaya nato, wa gyud imposible sa Ginoo. Wow. Salamat, sir. Now, mahitungod ana, mga kog advice sa mga nagsugod sa ministry. Kung sa may ma-advise nimo sa mga maopay pagka-pastor, sa mga pastor nga nag-struggle, kung sa may ma-advise nimo para sila, ha? Mahalon ang ministry labaw pa sa kinabuhi. Grabe, no? Yes. You should love your ministry more than yourself. Grabe, no? Biblical mo dyan po din, Kaya kung di nimo mahalon ang ministry, easy ra ka kaayo magbiya-biya sa ministry. Yun. Dili ka kaayo, Di ka dili ka-attach. ka sincero, you're not sincere, you're not determined enough. Kung ang ministry, dili nimo mahal kayo. Pero kung mahalon nimo ang ministry, matag bulan, matag tuig, gagrow gyud ka. Gagrow gyud ka. Unya, kanang mga posisyon, kanang mga offices nga ginagukod sa kadaghanan, gustong kabuton sa tanan, sa uban, anilang yun, mahalon og trabahoon ang buluhaton sa Ginoo. Kaysa dihang makitaan ug makita ta sa Dios nga kasaligan ka, kugihan. Tanang butang, tanang mga buluhaton halos ipanghatag na sa imo. Grabe. Kay kapyalan man ka. Amen. Kapyalan man ka. Wow. So mahalon lang yun ang ministry. Labaw sa kinabuhi. Praise God. Kay i-bless ta sa Dios. Amen. Wow. Nindot kayo mga igsoon ang inyong nadunggan gikan kang pastor renewal ko, sir. Gikan sa pagkabatanon, gilutos o nalutos, gikan sa bisyo nahimong pastor. O pagka-pastor, gikan sa bukid, patong patag, giagian may zoon. Pero bisag asa sa miabot, gibless sa Ginoo. So, sir, magpray ta alang sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglag prayer sa mga tao nga nanginahanglag mga prayer, mga lulong pa sa bisyo, nagdula pa sa kangit-ngit. Lord Jesus, dalaygon ang imong pangalan gikan sa mga katuigan. Amen. Amen. Nga way sinugdanan ug ngadto sa mga katuigan nga way katapusan. Amen. Mukang gihimaya o Dios tungod kay ang imong gugma hilabihan o Dios ka milagroso. Thank you, Jesus. Amen. Ang imong pagmahal Ginoo dili gyud matupngan ug walay tao Ginoo makalabaw nining tanan sa paghatag. Yes. Ako nagpray sa akong mga higala. Amen. Sa among mga silingan, sa mga kaubanan o Dios nga mga katawhan. Nga maglisod o Dios pagpuyo sa kinabuhi nga maayo ug matarong. Sa rason Ginoo nga ang gahom sa bisyo nagakontrolar sa matag kaugalingon. So, Jesus, ako nagpray ang imuhang gugma magarescue kanila. Amen. Ang imong pagmahal Ginoong Hesus magalihok sa ilang kasing-kasing. Yes. Amen. Ang imong kaluwasan magahatag nilag access Ginoo Amen. sa imong trono gagamhanan. Panalangin ang matag usa. Amen. Ngadto sa mga kaubanan nako mga pastor,
kaubanang mga magbubuhat, kaubanan namo Dios nagapangalaga diha kanimo. Yes, Lord. Lord. Magagamit kanila, magahimo kanilang mabungahon sa mga lugar nimo sila gibutang o Dios. Mulambo, mubunga sila, Amen. mahimaya ka sa way katapusan. In Jesus' name. Amen. Amen. Wow. Thank you kayo, sir, sa nindot kayo nga mga message. O salamat sa mga tanang kaigsuunan nga nagtanaw last week sab sa ato ang podcast by Pastor Wilmer ug ako. Ug daghang pag mga pastor nga moabutay pa nga ato pong i-interview diri sa atong podcast. Ug let's pray nga ang ato ang campground i-provide Yes. po sa Ginoo atong tabangan Tinood na, misoon. tinood na. Kaning inyong makit-an kani inyong i-share, yung i-follow atong page kay ang tanang income ani may soon padulong gapon ni sa atong campground. Praise God. Amen. Unya, di na imposible kay ang Ginoo na to gialagaran dako kaayo. Sir, salamat kayo Welcome sa kayo, imong Brother Eric. Thank you so much. time o makita-kita ta sunod. Pohon. Okay. God bless you o maayong adlaw sa inyong time.